Nandito na naman po ako mga kananay sa nagbabalik ang Garb Madel Vlog. Magluluto nga po pala ako ng pinakbet mga kananay. Ito po ang aming lunch today. At ito nga po pala lahat ng aking lulutuin ngayong araw mga kananay. Tara, samahan niyo naman po ako sa mga araw na to. Dahil nga mahilig kami sa gulay mga kananay, kaya pinakbet naman po itong ulam namin. Ang isa sa hugo nga po pala dito sa pinakbet ay karne po ng baka. Mas masarap at malinamnam po kasi itong karne ng baka kaysa karne po ng baboy, pero parehas naman po na masarap. Ang gulo mo, ano bang masarap, baboy o baka? Syempre, bago ko nga pala igigisa itong karne mga kananas, ay ilalaga muna natin. At ayan na nga, nasunog na, sobrahan na sa paglaga. Pero hindi naman po nasunog ang karne ng baka mga kananas, kundi ang aking kawali ay sunog na. Ito na nga, nilalagyan ko na nga po ng mantika at magsisimula na nga po pala akong maggisa sa mga oras na to dahil nga po tanghali na. Sa mga oras na to ay alas 12 na ng tanghali. Dahil tanghali na rin po kami nagising mga kananay. O diba, sana all tanghali nagigising. 9:30 nga po pala kami bumangon dahil nga po wala naman pong pasok ang aking mga anak ngayon. At hindi na rin po ako naglaba dahil kahapon ay naglaba na ako. Para wala na po akong gagawin ngayong Saturday. Syempre, pag walang pasok ang ating mga anak ay kailangan din po nating magpahinga mga kananay. Ginigisa ko na nga po pala ang karne ng baka hanggang sa mag golden brown po itong karne ng baka. Habang iginigisa ko ang karne ng baka mga kananay ay sobrang naaamoy ko na po talaga ang kanyang bango. Lalo na naglagay na rin po ako dito ng bawang at saka sibuyas. Minsan pag nagpapakbet po talaga ako mga kananays, naglalagay din po ako ng luya. Dahil ang luya ay pampabango at pampalasa din sa ating pinakbet. Sino sa inyo mga kananays na katulad ko na minsan nagpapakbet ay nilalagyan po ng luya? At nilagay ko na nga po pala itong kamatis mga kananays para magisa na rin po ito. Hindi ko talaga matatawag ang pinakbet ang aking niluluto mga kananays pag hindi ko nilagyan ng kamatis. Buti na lang marunong ako magluto mga kananays bago ako nag-asawa. Syempre mga kananays, hindi naman po ako matututo magluto kung hindi ako tinuruan ng aking mga magulang, lalo na po ang aking nanay. Maglalagay nga po pala ako ng kaunting bagoong dyan. Hindi po mawawala sa akin ang bagoong mga kananays pag nagluluto ako ng pinakbet or mga dinengdeng. At dahil nga kunti lang ang nilagay kong bagoong mga kananays at magdadagdag din ako ng patis ng konting-kunti lang. Itong bagoong at patis kasi mga kananays ay pampalasa ng ating mga niluluto. Naranasan ko na kasi mga kananays yung magluluto ako na walang bagoong. Ang ingredients ko lamang ay asin at saka bitsin. Dahil nga po minsan nakakapos po talaga tayo sa pera, diba? Hindi naman lahat ng araw ay may pera tayo. Kaya ang ginagawa ko mga kananays, pag nagpapadala po yung josawa ko ay bumibili na po ako ng mga ingredients namin na kailangan dito sa kusina. Yun po talaga ang number one sa akin mga kananays pag nag-grocery ako. Hindi mawawala sa akin yung mga bagoong, toyo, soka, asin, mga bitchin, magic sarap at iba pa. Lalo na araw-araw naman po akong nagluluto ng aming ulam. Hindi naman po pwedeng hindi ako magluto ng aming ulam mga kananays dahil nga po may mga anak ako. Okay lang sana kung hindi ako magluto mga kananays kung ako lang mag-isa. Syempre nga dahil nga mga kananays ay mga nanay na tayo ay magluluto tayo ng ating kakainin. At sanayin din po natin ang ating mga anak na kumain ng mga gulay. Kung mapapansin nyo mga kananays, hindi ko na talaga binalatan itong kalabasa natin. Dahil itong balat ng kalabasa mga kananays ay masustansya po yan. Yan din po yung tinatawag nilang kalabasa na nakilot nga kunkunada. Inuna ko nga po pala inilagay yung kalabasa mga kananays dahil nga po may pagkatigasan na po itong kalabasa nga nakilot. Basta aja yan titawag miti Ilocano kat nakilot, pero hindi ko alam kung sa Tagalog ang nakilot. Basta ganun na yun. Nung naluto na nga po pala ang kalabasa mga kananays ay inilagay ko na rin po ang iba't ibang gulay ng pinakbet po natin. Inuna ko na po talaga ay luto ang kalabasa mga kananays kaysa pagsabay-sabayin ko po lahat. Kasi pag pinagsabay-sabay ko po lahat mga kananays ay mauunang maluluto ang mga okra, sitaw, mga talong, ganon. Mas masarap po kasi ang pinakbet mga kananays, medyo half cook lang po yung iba. Pero yung kalabasa ayaw ko naman po pag half cook medyo matigas-tigas. Naglagay na rin po pala ako dyan ng magic sarap para mas lalong mas masarap ang ating ulam ngayong araw. At eto na naman ako mga kananays, habang nabo-voice over or nag-i-edit ay talagang ginugutom ko na naman talaga ang aking sarili. Pero sa mga oras na ito mga kananays, habang nag-i-edit ako ay hindi pa po talaga ako kumain ng lunch namin. Tulad nga ng sabi ko sa inyo mga kananays, ay tanghali na rin po kaming gumising. At tanghali na rin po kaming kumain ng pang-umagahan. Kaya ito habang nag-i-edit ako ay ginugutom po talaga ang aking sarili dahil sa mga oras na to hindi pa po ako kumain ng lunch. Buti na lang mga kananays, nakaluto na ako at luto na po lahat ng gulay natin. Sumakto naman po talaga mga kananays na luto na ang aking pinakbet at doon naman ako
naubusan ng gasol. O, diba? Saktong-sakto. Napakaswerte ko talaga. Bago naman po matapos ang aking video mga kananays, don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to share and like. God bless everyone. Thank you for watching.